Okay, hello everyone. Ang lecture natin ngayon under to ng Positive Psychology. Shout out to sa mga estudyante ko this term sa Positive Psych. Ang pag-aaralan natin ngayon is on self-efficacy. Ito yung title natin, Divine Self-Efficacy, and then subtitle, David and Goliath. Iko-connect ko later on yung self-efficacy sa story ni David and Goliath. So Bible verse muna tayo, 1 Samuel 17. Verses 45 to 46, David said to the Philistine, kinakausap ni David si Goliath dito, siya yung Philistine, "You come against me with sword and spear and javelin, but I come against you in the name of the Lord Almighty, the God of the armies of Israel, whom you have defied." Ang konteksto dito, face to face si David and Goliath, maglalaban na sila. Parang dito nagtatrash talkan sila bago sila magsuguran, no? Ito yung sinabi ni David. Tuloy natin. "This day, the Lord will deliver you into my hands, and I'll strike you down and cut off your head." Grabe yung statement ni David na yan. Knowing na yung kalaban niya is Goliath, mamaya i-emphasize ko pa yung nature ni Goliath, talagang bibilib ka that David can say these things to someone like Goliath. What do I mean by like Goliath? Mamaya i-emphasize ko yan. Basta itong passage na to, may kinalaman to sa tinatawag na self-efficacy. Now, ipaalala ko lang for those of you who are watching my channel, long time ago, I think isang taon na yung nakaraan, no, gumawa ako ng lecture on divine self-esteem. So, ito yung counterpart niyan. Kung may divine self-esteem, meron tayong divine self-efficacy. At konting paalala lang, magkaiba yung self-esteem sa self-efficacy. Isa yan sa mga common errors ng psych majors, binabaliktad nila yan. Akala nila yung self-efficacy pareho lang sa self-esteem, they are conceptually different. At ipaalala ko rin, my students know this, although magkaiba yung efficacy sa esteem, they can influence one another. Diba lumabas sa exam nyo yan, no? Efficacy can influence esteem, esteem can influence self-efficacy. Although magkaiba, they can influence each other. So, ang focus natin in this lecture is on self-efficacy. Punta tayo sa online dictionary ng APA. Ito raw yung ibig sabihin ng self-efficacy. Nilakihan ko yung mga mahalagang words. Siyempre, nandyan yung capability to perform. So, yung self-efficacy mo is your overall confidence. Popular language, popular version ng self-efficacy is confidence, no? Gaano ka kasigurado na kaya mong ma-overcome yung isang problema? Diba sa English expression, sabi nung pusa dito, I got this. Kapag may kinakaharap kang problema, tapos kaya mong sabihin na, I got this. Kayang-kaya ko tong lagpasan. Kayang-kaya ko tong i-overcome. Mataas yung self-efficacy mo. Sa Tagalog, itagalog mo yung I got this, kaya ko to. Yan. So tanungin mo yung sarili mo kung kaya mo ba yung isang challenge. Kapag ang sagot mo, hindi. Mukhang kakapusin ako, hindi ko yata kayang malagpasan to. Mababa ang self-efficacy mo. Pero pag yung sagot mo is, kayang-kaya kong lagpasan to, itaga mo sa bato. Pustahan tayo, malalagpasan ko tong problem na to, mataas ang self-efficacy mo. Some examples, halimbawa sa exam, yung mga students dyan, merong exam mamaya. Tapos tinanong ka, sa tingin mo, papasa ka sa exam? Kapag ang sagot mo, oo naman. Pustahan tayo pag nakapasa ako sa exam. Lilibre mo ako. Pag bumagsak ako sa exam, ako man lilibre sa'yo. Yan. Ibig sabihin, sure na sure ka na papasa ka sa exam. Bakit? Mataas yung self-efficacy mo. Pwede mo rin gamitin yan sa love life. May nililigawan ka. Sa tingin mo ba sasagutin ka nung nililigawan mo? Kaya mo bang magkaroon ng relationship with her? Kapag ang sagot mo, mukhang bomba loves, bro, malabo. Hindi na ako nire-replyan, hindi ako pinapansin, tsaka mukhang may type na iba. Mababa self-efficacy mo. Pero kung ang sagot mo, yes, kasi nakikita ko siya yung future wife ko, sure ball, sasagutin ako, mataas ang self-efficacy mo. Got that? So I hope based on those examples, naintindihan nyo na yung self-efficacy. At syempre, ang pangalan na dapat alam ninyo when we talk about self-efficacy, Albert Bandura. As in, isa siya sa mga nagpasikat ng term na yan, self-efficacy. Ang dami niyang mga research papers dyan. That if you're a psych major, dapat nabasa mo yung marami niyang mga research papers on self-efficacy. So, ito yung kanyang self-efficacy theory. In fact, he has written an entire theory on this.
Okay, so punta na lang kayo sa Google Scholar, i-type nyo Self-Efficacy Theory by Bandura, you can read his articles on this. So in this article, pinapaliwanag niya na ang self-efficacy may mga sources, may mga pinanggagalingan. Bakit may mga tao mataas ang self-efficacy, yung iba mababa? May sagot si Bandura dyan, basahin nyo na lang on your own. Got that? So that's what you mean by self-efficacy. Now, let's apply self-efficacy doon sa story ni David and Goliath. Now, first things first, when we talk about David and Goliath, please lang, consider this as a historical event. Talagang nangyari, totoong nangyari. Hindi ito ka-level ng Peter Pan, hindi ito ka-level ng Pinocchio. Kasi maraming tao akala ang David and Goliath fairy tale. It's not. It's a historical event. I can do an entire lecture on that, present evidences na talagang totoong ang may David and Goliath, pero sa ibang lecture na yon. Basta totoong nangyari si David and Goliath. Another thing I want to emphasize about David and Goliath is, i-zoom in natin kay Goliath. Si Goliath, isa siyang Nephilim. Everybody say Nephilim. Kung may katapi ka dyan, sabihin mo Nephilim. Si Goliath, hindi lang siya matangkad na tao. Kasi most people, when you hear the word Goliath, iisipin niya matangkad. Diba? So, marami mga tao ang akala si Goliath matangkad na tao. Oh, siya yung parang siya yung laging nasa likod ng pila sa quadrangle kasi matangkad siya. But Goliath is more than just tall, he was also a Nephilim. Bakit issue yung Nephilim na yan? Kasi ang Nephilim, hindi yan purely na tao. Nephilims in the Bible are half humans and half divine. So, hindi siya 100% tao. Meron siyang linya na divine being siya. Kaya, Goliath is not only tall, he is also superhuman. He is ultimately strong. He is unusually fast compared to ordinary people like David. Ganyan dapat ang paningin kay Goliath para talagang litaw na litaw yung story ng David and Goliath. Hindi lang siya basta-bastang matangkad na tao. Now, for those of you na nakataas ang kilay at na-curious kung ano ang Nephilim, again, that's a biblical term. Unang lumabas yan in Genesis 6:4. These are really super tall people, super athletic, na karamihan ng mga tao sa Bible, pag nakakita ng Nephilim, talagang nanginginig sa takot. Nanginginig sa kaba because these are really big and bad beings. Basahin nyo lang sa Genesis chapter 6 verse 4. Gagawan na rin natin ng lecture yan in the future. Basta dapat si Goliath, ganun ang tingin nyo. It's a semi-divine, semi-human being, superhuman being versus David, an ordinary human being. Si David hindi soldier, hindi siya Nephilim, simpleng shepherd lang siya. Alright? Ganun dapat ang starting point natin in understanding David and Goliath. So, fast forward na natin para maintindihan na natin yung self-efficacy. Punta tayo sa 1 Samuel 17 verse 9. Okay? Dito sa part na to, we can say na si Goliath mataas ang self-efficacy. Nag-uumapaw. Kasi dito, kung mapapansin nyo sa verse 9, ang ginagawa ni Goliath, he was giving the entire Israelites a dare or hamon. Hinahamon niya, nakikipagpustahan siya sa mga Israelites. Kung matalo nyo ako, buong Philistine armies, buong Philistine na nation, magiging slaves ninyo. Ganun siya kasigurado. Na talagang kayang-kaya niya, yung kahit sino pa yung ipapadala ng Israelite sa kanya. Diba? And I think, in our everyday life, makakarelate tayo dito. No? Kapag mataas yung self-efficacy natin, malakas ang loob natin manghamon. Diba? Oh, may exam mamaya. Pustahan tayo, papasa ako. Pag bumagsak ako, lilibre kita. Pero pag pasado ako, lilibre mo ako. Diba? You will only make that dare or make that hamon kung sure na sure ka na mapapasa mo yung exam. The same thing with Goliath here. Sure na sure siya na kahit sinong ipadala sa kanya, kaya niyang talunin. Kaya nag-uumapaw yung self-efficacy niya dito. And also, I want you to notice kung ano yung pinupusta ni Goliath dito. The entire Philistines. Diba? I-translate mo yan in our language para naghahamon ka ng away. Oh, kung may makatalo sa akin, buong Pilipinas, lahat ng Pilipino magiging slaves ninyo. Ganun ka ka-sure na kayang-kaya mo.
And why do you think Goliath is like that? Kasi alam niya Nephilim siya. Alam niya yung capabilities niya as a Nephilim. Yung mga kakaaway sa kanya, mga 100% humans. Kaya siya ganyan ka confident. Okay? Ituloy natin sa verse 11. On hearing the Philistines' words, Saul, the king of Israelites, and all the Israelites were dismayed and terrified. Yan naman yung indicator na mababa ang self-efficacy mo. Kanina si Goliath mataas ang efficacy, ngayon yung mga Israelites mababa ang efficacy. Paano natin nalaman mababa ang self-efficacy? Meron silang emotions na nafe-feel, dismayed and terrified. And these are the emotions that you are most likely to feel. Kapag nawawalan ka ng confidence, you feel dismayed, you feel terrified, nanginginig yung mga tuhod mo because you're sure hindi mo kayang lagpasan yung challenge. And also, I want to highlight on this, no? Lalo tuloy na reinforce yung idea that Goliath was a Nephilim. Isipin mo, ang daming Israelites. Kung si Goliath talagang matangkad lang siya na may armor, matangkad lang siya na experience sa war, kahit isa naman siguro, sa dami ng mga Israelites, kahit isa man lang merong hahamon dyan. Pero wala. Bakit? Talagang alam ng mga Israelites, 0% yung chance nila of winning against a Nephilim. Lalo na kung ang konteksto is one-on-one. Kasi yun yung hamon niya dito, one-on-one eh. Di ba? Alam ng mga Israelites, hindi mananalo ang isang 100% human against a Nephilim. Doon nang gagaling yung kanilang feelings of dismayed and terrified. Mababa ang self-efficacy. Now, we can learn something here. Based on this, we are mostly scared of the things we are not confident of. That's a very important principle. This is actually the psychological explanation of fear. Pag may nagtanong sa'yo, oy, di ba psych major ka? Bakit ba ang tao natatakot sa isang bagay? Anong sagot? Anong psychological answer doon? Because that's something that the person is scared of. Kaya katakot doon kasi mababa yung self-efficacy mo doon. Alam mo na wala kang enough resources, wala kang enough na kakayanan, wala kang enough na powers para malagpasan mo yung kinatatakutan mo. So kapag mababa yung self-efficacy mo sa pagharap ng isang something, ng isang challenge, most likely, diyan manggagaling yung tinatawag na fear or takot. You become dismayed, you become terrified. Nagigets nyo? So nag-research ako, ang sabi ng ChatGPT, ito rin yung top 3 fears of human beings. Public speaking is number 1, heights is number 2, and death is number 3. O ngayon, apply. Bakit ang mga tao takot sa mga yan? Ano sagot? Kasi nga, mababa yung self-efficacy ng mga tao in facing these challenges. Marami mga tao, feeling nila wala silang enough skills, wala silang enough resources, wala silang enough power para malagpasan nila yung fear of public speaking, heights, and even death. Kaya ang application nito, i-connect mo sa self-efficacy. Now we know how to overcome any forms of fears. Paano? How do you overcome any forms of fears? Ang sagot, taasan mo yung self-efficacy mo. Dagdagan mo ng dagdagan yung resources mo para ma-overcome mo yung challenge na nagpapababa ng self-efficacy mo. And what's the key? Preparation is the key. Karamihan naman ng mga bagay na kinatatakutan natin, kaya tayo takot kasi alam natin, hindi tayo handa. O, edi baliktarin mo lang. How do you undo? How do you reverse? How do you overcome these fears? By preparing for those things. The more you prepare for these things, mas tataas yung self-efficacy mo kasi alam mong handa ka, meron kang enough resources, mas mababawasan yung fear mo towards these things. Kaya yung mga matatakotin dyan, sana itong video na to nakatulong sa inyo. Paano mo ma-overcome yung takot mo? Tanungin mo yung sarili mo, paano ko ba mas mapaghahandaan na harapin yung bagay na kinatatakutan ko? Got that? Yan yung technique para ma-overcome mo yung mga fears mo. Pataasin mo yung self-efficacy mo through preparation. Balik tayo sa storya. Sa verse 32. David said to Saul, this was the time that David presented himself to King Saul. Nilapitan niya yung hari ng mga Israelites kasi narinig ni David na si Goliath naghahamon. So to make the long story short, si David,
nag-volunteer. Ako na lang ang lalaban sa Nephilim na yan. Your servant will go and fight him. Again, these are the words coming from someone na mataas ang self-efficacy. Hindi naman niya sasabihin yan kung sa tingin niya, hindi niya kaya si Goliath. Nagigets nyo? Kaya lumapit si David kay Saul kasi alam niya, kaya niya si Goliath. Doon nang gagaling si David. Kaya niya nasabi yung, your servant will go and fight him. Hindi niya sasabihin yan kung mababa yung self-efficacy ni David. Fast forward, after ng verse 32, marami pang nangyari dyan. Kayo na lang bahala magbasa. Punta na tayo doon sa moment where David and Goliath were facing each other. Ito na yung nagtatrash talkan sila bago sila naglaban. Ito na yung opening verse natin. I want to highlight here yung verse 46. Diba? Anong sabi ni David? This day, the Lord will deliver you into my hands, and I'll strike you down and cut off your head. Another indicator na nag-uumapaw ang self-efficacy ni David dito. As in, abot bubong, nag-uumapaw. Bakit? Again, Goliath was a Nephilim. Superhuman, half divine, super strong, super athletic. Si David, tao lang. Shepherd, no experience with war. Meron lang siya slingshot, wala siyang sword, wala siyang armor, wala siyang shield. Yet, ano yung gagawin niya sa isang Nephilim? Dalawa diba? Number one, strike you down. Again, kung isipin mo lang gaano katangkad ang isang Nephilim, parang hindi mo isipin kaya mong strike down yan. And number two, I'll cut off your head. Magkaiba yun Patutumbahin niya at puputulin niya yung ulo. Two hard things to do to a Nephilim. Pero David believes, David felt na kayang-kaya niyang gawin niyang dalawang yan against a Nephilim, indicator na mataas ang self-efficacy niya. But here's my question, Saan nanggagaling yung self-efficacy ni David? Sa Tagalog, bakit niya kayang sabihin yan? Kaya ba niyang sabihin yan kasi alam ni David magaling siya? Wala nga siyang experience sa war Diba? Ang tanong, saan nanggagaling si David? Bakit ganyan kataas ang self-efficacy niya? Maiintindihan mo yung si Goliath. Kanina nag-uumapaw din yung self-efficacy niya. Bakit? Kasi ang dami na niyang war sa pinagdaanan. Ang dami na niyang success. Ang dami na niyang napatay. Ang dami na niyang successful wars. Kaya obvious na obvious, mataas yung self-efficacy ni Goliath. Si David. Diba? Super bata pa. Pero kung magsalita ganyan, saan galing yan? Actually, nandito naman sa passage Saan nanggagaling yung ganyang kataas na self-efficacy ni David doon sa loob ng verse 45? Anong sabi ni David nung hinarap niya si Goliath? I came here against you in the name of the Lord Almighty. So David believes kaya niyang gawin yung strike you down and cut off your head not because of his own strength, not because of his own skill, kasi wala nga siya nun Bata pa siya, inexperienced, pero kaya niyang gawin yan because kasama niya si Lord doon sa battlefield. Yan yung pinangahawakan ni David. Yan yung source ng self-efficacy niya. It's not himself. Kaya ang tawag ko dito is divine self-efficacy. Ito wala to sa APA Ako lang nag-coin ng term na yan. Ako yung magpapa-enrich kung may oras ako talagang I'm going to further explore this concept, divine self-efficacy. Ibig sabihin ng divine self-efficacy, ito yung sense of confidence that a human being feels not because of his own skill and experience. Confident ang isang tao kasi alam niya na merong deity such as God na tutulong sa kanya in overcoming a challenge. Yun yung magiging definition ko ng divine self-efficacy, at ito yung self-efficacy na meron si David. So yan yung pinagkaiba ni David and Goliath. Si Goliath, naniniwala siya that he is good because of himself. I am good because of me. Si David iba, I am good because of God. Anong tawag dyan altogether? Divine self-efficacy. Fast forward in the New Testament, may isa pang character na ganyan yung klase ng confidence niya, si Saint Paul. Yung very popular na Philippians 4:13 is an expression of divine self-efficacy. Anong sabi ni Paul? I can do all things. Bakit? Kasi magaling siya? Kasi matalino siya? Hindi. Because meron siyang Kristo.
through Christ who strengthens me. Lahat ng accomplishments ko in the past, lahat ng magiging accomplishments ko in the future, kaya ko yan, not because magaling ako, pero magaling kasi si Lord. Fast forward, modern times, Steph Curry yan. Kaya 'di ba yung Philippians 4:30 nilagay niya sa rubber shoes niya yan, life verse niya yan, and every time Steph Curry makakashoot ng bola, makakapuntos sa NBA, anong gagawin niya? Tuturo siya sa taas. Bakit? Kasi yan yung expression niya ng Philippians 4:13. Nakakascore ako ng ganito, nakaka 3 points ako ng ganito, napapanalo ko tong mga games na to not because of myself, but because of God. Ina-attribute mo yung capability mo sa isang deity who is God. Anong tawag doon? Divine self-efficacy, ibang-iba sa self-efficacy. Ulitin ko, self-efficacy, you are good because, or you can do this because you are good. Ang divine self-efficacy, you can do this not because of yourself, but because God is good. So I want you to reflect right now. Anong klaseng efficacy meron ka? Self or divine? Mag-isip ka ng isang bagay na alam mong magaling ka. Halimbawa, basketball. Yun na lang example ko kasi I love playing basketball mo. Kung alam mong magaling ka sa basketball, tapos tanungin ka, bakit ka magaling sa basketball? Anong sagot mo? Yung mga tao na nandito, self-efficacy, ang sagot nila dyan, kasi magpa-practice ako eh. Kasi dati akong varsity eh. Kasi 10 liga na yung pinanalo ko, kaya alam kong magaling ako sa basketball. Self-efficacy yon. But someone na may divine self-efficacy, anong sagot niya? Ba't ka magaling sa basketball? Because God gave me this talent. Because every time I play on the court, God is with me. It is God who is giving me the power, the strength na manalo sa mga basketball games. Yun. Kapag ganun ang sagot ng tao, divine self-efficacy yung meron siya. Nagigets nyo? So, ibalik natin sa story ni David and Goliath. These are two different brands of efficacy. David, anong meron siya? Slingshot plus divine self-efficacy. Sorry, baliktad. Ito. Dito si Goliath, ito si David. Diba? Si David, anong meron siya? Slingshot plus divine self-efficacy. Si Goliath, anong meron siya? Armor, experience, powerful body, plus self-efficacy. Nagigets nyo? And between these two brands of efficacy, ano yung nagwagi? Ano yung nanalo in the story of David and Goliath? Syempre yung kay David. Now, ako lang to ha. Ako lang yung nag-i-interpret nito. One possible way of seeing this event in the story is, hindi kaya sinasabi ng Bible that divine self-efficacy is better than self-efficacy. Now, if you don't see it that way, okay lang. Alam niyo naman yung utak ni Sir Howard, malikot when it comes to these things, no? Pero for me, it's a symbolism eh. What the Bible is saying is, sa buhay, mas maganda na yung self-efficacy natin nanggagaling from the divine, who is God Himself. Compared to yung self-confidence ng tao, binibigay niya sa sarili niya. Divine self-efficacy is greater than self-efficacy. Diba? So this picture, ito yung natalo na ni David si Goliath. Bakit nangyari yan? Possible kasi divine self-efficacy is more powerful than self-efficacy. Pero kung ilalagay mo yan in the realm of science, kasi ito theological to eh. Sa lengguwahe ng science, makakaisip ka ng mga research ideas dyan. So, pwede mo i-compare yung mga ano dyan, yung mga nanonood na estudyante na malapit na mag-thesis writing, pwedeng research topic to. O, di ba? Meron na kayong research topic na ipepresent sa mga mentors nyo. Now, when we talk about these two kinds of self-efficacy and divine self-efficacy, pwede mo nang gawing independent variables yan eh. Tapos, mag-isip ka na naman ng mga predictor variables. No? Para malaman mo kung alin dyan yung mas maganda in terms of the following dependent variables. At yung mga naisip ko. Number 1, mental health. Sino kaya ang better predictor ng mental health? Yung mga tao na malakas ang self-efficacy o yung mga taong malakas ang divine self-efficacy? How about academic performance? Sino kaya yung mas maganda yung grade? Sino yung mas nakaka-cum laude? Sino yung mas maraming achievement sa school? Yung mga estudyanteng mataas ang self-efficacy o mataas yung divine self-efficacy? Itong mga students na to, feeling nila magaling sila kasi matalino sila. Itong mga estudyante na to, feeling nila magaling sila. Bakit? Kasi si Lord tinutulungan sila sa pag-aaral nila. May difference ba when it comes to academic performance? Magandang i-research yan. Number 3,
Oh, alin sa dalawang to yung mas stable, yung mas sustainable? Ano yung mas nagpa-fluctuate? Ano yung mas hindi? Kasi 'di ba yung self-efficacy, if you read Bandura, taas-baba yan parang self-esteem. Depende sa mga nangyayari sa iyo. Monday mataas, Tuesday bumaba, Wednesday bumaba, Thursday may nangyari tumaas na naman. Alin kaya yung type of efficacy na more or less stable siya? Hindi siya masyadong nagbabago-bago kahit ano pang mangyari sa iyo. And we want that, 'di ba? Gusto natin yung self-efficacy stable, hindi yung taas baba, nagwa-wild, nagfa-fluctuate. Alin kaya sa dalawa yung mas stable? Another good research question to answer. Sana tinake nyo yung mga topics na sinabi ko. And the thing is, madali na lang gawin yung mga ganyang research ideas Kung ako may oras lang, ginawa ko na yan Wala lang akong oras, medyo busy pa. Pero kung wala pang gagawa nito, ako na lang gagawa pag nagka-oras na ako. Madali na lang gawin yan kasi may mga measures na tayo. May mga instruments na tayo to measure these types of efficacy. Halimbawa, sa self-efficacy, edi gamitin mo yung GSES, Generalized Self-Efficacy Scale. Yung Divine Self-Efficacy, pwede mo nang pagtiyagaan yung Trust/Mistrust in God Scale. Kasi nung binasa ko yung items nito, gagawan ko na lang ng ibang lecture yan, very in line siya with Divine Self-Efficacy. Kapag mataas mo yung score sa Trust in God Scale, most likely, meron kang Divine Self-Efficacy. Nagtitiwala ka kay Lord sa mga bagay-bagay na ginagawa mo. Diba? Expression yun ng Divine Self-Efficacy. Although, again, indirectly yun. No? Ang magandang gawin din dito is mag-develop ka ng scale on Divine Self-Efficacy. Diba? Pero kung talagang gagawin mo na to, meron namang immediate. Pwede na yan. Trust, mistrust in God scale. Ikumpara mo ngayon yung mga dependent variables na yan when it comes to these independent variables. Ito yung gawin mong predictor variables. Itong tatlong to, yung mga outcome variables. Diba? Siyempre, ang hypothesis ko, going back to the symbolism that I saw in reading David and Goliath, mas magiging maganda yung divine self-efficacy over self-efficacy. So, ang magiging hypothesis ko dito, divine self-efficacy is a stronger predictor of mental health than self-efficacy. Number 2, divine self-efficacy is a better predictor of academic performance than self-efficacy. Number 3, divine self-efficacy makes your confidence more stable, less fluctuating than self-efficacy. Mga hypothesis yon. Tama kaya yung mga hypothesis ko? There's only one way to find out. Mag-research on the difference between divine self-efficacy and self-efficacy. Yon yung maikli nating lecture on divine self-efficacy. Kung meron kayong mga comments, questions, ilagay nyo lang dyan sa baba. If I have time, binabasa ko naman yan. And then, we'll try to work it out. Okay? I'm going to answer also your questions. Sir Howard here, hanggang sa susunod na lecture. God bless everyone. Bye-bye.